Ladies and gentlemen, magandang gabi. Isang oras bago ang hating gabi ay maglalabas tayo ng naglalagablab na mga komentaryo at sa mga pangyayari. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay walang iba, kundi po itong si Xiaowi, si Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta. Lumalabas po ang totoong kulay ni Sharon Cuneta. Parihulas lang kulay ni Xiaowi ni Kiko Pangilinan. Kaya nagkutsabahan lang si Kiko Pangilinan, si Tito Soto na asawa ng tita ni Xiaowi na si Helen Gamboa. Ano ang pakay? Para kumita lang. Kalain mo, akala mo kati si Kiko Soto, Tito Soto. Si Kiko Pangilinan. Ay nako, sabi mo akala niya papalabas niya makadilaw daw siya. Siya daw ay dilaw, pero ang namumuo sa kanila ay nag-alyansa sila, yung mga dilaw, mga camping, nag-alyansa kay BBM. Kasi ang kanilang pakay ay kailangan matalo nila si Sara Duterte sa 2028. So, ito naman si Sharon, doble cara. Dati, ay binibigyan niya, pinupuri niya si Sara. Ngayon, doon naman siya kay BBM, tinitira na naman si Sara. Anong klase ka, Sharon? Alam mo, nung bata pa ako, crush kita, kayo hindi na. Ikakaras na kita. Ang laki naman kinita mo, tapos tandaan mo, si Kiko Pangilinan. Alam mo, doble cara ka. Bakit? Una, doble ka ng pakasal. Pakasal ka muna kay Gabi bago ka nagpakasal kay Kiko. Pero naman, in fairness naman sa'yo, nagpakasal ka pala sa lalaki na pugi na si Gabi Concepcion, nakasal na pala sa unang iba ng babae. Ang alam ko sino ba yung babaeng pinakasalan ni Gabi nung una? Yung si Anjanit Abayari ba yon? Kalimutan ko. Anong pa yung first name ni si Kia? Jenny si Kia. Okay. So, doble cara kasi doble ka rin, niloko ka na rin ni Gabi. Anyway, pakasal ka pa kay Kiko. Pero bago ka pumunta kay Kiko, may mga boyfriend ka muna, si Richard Gomez, si Robin Padilla. Sino pa naging boyfriend mo? Anyway, pang private affair mo yan. Basta sa akin lang, ang pinapakialaman ko lang, yung pangingialam mo sa politika. Maganda nga siya. Wala namang problema. Maganda nga siya. Kaya lang ang ugali niya ay hindi pwede. Edgar Nacion, magandang gabi. Si Pinto, Perni Pinto. Tapos, Mark Carlson. Magandang gabi. Si Gregory Babaran. Pag naging panatiko at kakulto. Ikaw ng kulto. Kulto ka ni BBM o ano? Sino pa? Basta kayong mga kulto ng mga anti-DDS yan. Mga kulto din yan. Mga DDH. Duterte diehard haters. Diyan sa SPTV, kahit sino ka man. Kung ano man ibig sabihin, binabasa ko lang muna. Okay? So, ito po. Dati, pinupuri ni Sharon Cuneta si Sara. Ito po yung pagpupuri niya. Tingnan natin pagpupuri ni Sharon Cuneta kay Sara Duterte. Ito. Ang tandaan niyo po, hindi po ito santa si Sara. Bakit po? Ang tatay niya si Pablo Cuneta ay isa sa pinakakurap na naging mayor ng Pasay City. Ganun na kasimple lang po. Ang kanyang kapatid na si Henero Cuneta ay nagpapatakbo ng sugal sa Pasay City. Ito po. Panoorin nyo yung dati, siya kay Sara.
Ayan bigyan natin ng sounds. Bigyan natin ng sounds. Walang sounds kasi. The one and only Inday Sara. I just congratulated her because napakaganda ng Davao. From the moment I arrived, sabi ko malinis na ito noon, maganda na. Bakit parang mas maganda? We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father decided to run. But I've always admired her because she's really been a good mayor. I call her Inday Mayor and she calls me. It's so cute. So sweet. Ate siya. Ate talaga. Thank you very much, Mom, for supporting Davao City. And thank you for making everyone happy. Yan. Payak-payak yung animal ka. The one and only Inday Sara. I just congratulated. Ito naman ngayon. Ito naman ngayon. Ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo. Ito na siya ngayon. Mamaya, natin. Sa concert niya, inimbitan niya si BBM. Sa concert niya. Anong sinabi niya sa concert niya? Okay. Out mo na yan. Dito muna tayo. Si Xiaowi. Okay. Ito. Si Sharon Cunit sa kanyang concert, pinapunta si BBM at si Lisa Marcos. So ito yung kanyang naging. There's something I do not like about your presidency, though. There is something that I do not like about your presidency. Ulitin natin. There's something I do not like about your presidency, though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bongeg Lisa, please send me Ilocos Bagnet. Ano? Ulitin? Bongeg Lisa, please send me Ilocos Bagnet. Ano? Years ago, just texting to say, Bongeg Lisa, please send me Ilocos Bagnet. Ano hindi ko maintindihan eh. You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. Sip-sip ka talaga, Sharon Cunita. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Mali ang choice. Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job. Kaya pala hindi tumitira si Kiko Pangilinan. Kahit nan klaro ng ebidensya na nagnanakaw ng tudo-tudo ng bilyon-bilyon itong gagong BBM. Hindi pala tumitira kasi mga sip-sip. Gusto makisama sa mga korap ito si Sharon at saka si Kiko Pangilinan. For all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the fake news. Ano fake news? Ikaw fake news. disinformation. May God be with you Pahiya nga si Kiko sa debate kay Marcoleta eh. every single day, Mr. At saka debate kay Alan Peter kay Tano, pahiya yung asawa mo eh. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President. My date. Okay ha? So yan ang mga sinabi niya. Ngayon i-close up natin ngayon ang mga sinabi ni Xiaowi. Si Xiaowi ko to, si Xiaowi.
There's something I do not like about your presidency. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bong at Lisa, please send me Ilocos Bagnet. You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president and my date tonight. Yeah, si Kiko. Mali your choice, no? Ay, Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace you allowed to do the job for all of us, the job of stealing billions. of mind from all the fake news. Fake news. Anong fake news dyan? Totoo naman na nagnaka ng bilyon niya si BBM. Disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam Madam First Lady. Madam Vice, nagkamali ka na naman. Hindi, si Sara naman. Ay, Vice President at Marata na sinungaling ka talaga. Mapagkunwari ka. Madam First Lady. No, but that's my Vice Pagkaharap mo si Sara, pakikis-kis ka kay Sara. President. Yakap-yakap ka pa. Just reiterate. Wala talagang kwenta tong Sharon Cunita na to. So, yan na ha. Remember her. Remember the husband. Do not vote for him. Mga sip-sip. Mga walang kwenta. Ito naman. Tinira si Kan. Tingnan natin yung tira laban kay Sharon Cunita. Ito. May tumira sa kanya si Rob Francis. So, self first before the people. Just because he was hurt, he is now on the side of BBM and First Lady despite serious governance failures. And is the same self-interest behind their silence on the flood control scandal, even as lives were lost and communities destroyed. Come on, megastar fruit. Ano? Megastar? Megastar. Wala, laos ka na. Laos ka na. Sabi tuwang-tuwa kami nung in-endorse siya ng Pangulo at ni Inday Sara. Tapos nagulat kami, pati ang kalaban niya in-endorse rin. May narinig ba kayo sa amin kahit nasaktan kami? Ano ba pinagsasabi dito? Ay, naknaweting tumato si Sharon Cunita. Sige, next. Taga-suporta ni BP, sinupla si Sharon Cunita. Ito-take na natin ito. Si Sharon Cunita. Parang gusto niya sabihin, yung naalala ko yung pelikula nila ni Fernando po yung kahit konting pagtingin. Kahit konting pagtingin. Kinanta nila ang dalawa ni FPJ. Kung nanggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Yan kanta ng mga mapagkunwaring babae. So ito, sinupalpal ng taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, si Sharon Cunita. Sa naging pahayag nito, nagkaroon ng umano'y maling choice si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Basahin. Taga-suporta ni BP Sara, sinupla si Sharon Cunita. Stop talking about tabang choice. Kung makadalawang marriage ka na dahil aligaga ka, meaning mali-mali ang choices mo sa buhay. The audacity to preach about choices when in fact ikaw mismo maraming mali. Pati tono ng mga kanta mali. Ay, sawi. Ito naman. Ang kaya naman sa balita naman to sa News 5. I-presenta ba natin kung ano sabi tungkol kay Shawi. Mas kinakampihan pa niya yung yung magnanakaw na bilyon-bilyon si trilyon .
Tila ni Real Talk ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Bongbong Marcos at sinabing mali ang pinili niyang VP noong eleksyon. Ayon sa Malacanang, malamang ay yan din ang nararamdaman ng maraming Pinoy. Nasa frontline ng balita niya, si Pasensya na kayo. Inatake ako ng mga kampo ni mga kampo ni BBM. Inatake ang aking live. Nak na waiting talaga. Ang gagaling ng kanilang mga Ang gagaling ng kanilang mga hacker. Ito na lang sa bagay, ito na lang ang kulang nito. Pasensya na ako. Talagang wala akong kakayahan na kontrahin ang kalaban. Ganun talaga kapag lumalaban ka sa pamahalaan, ay ganun ang mapapala natin. Saan ba ito? Ay. Ito na lang, ang huli na lang. Ang sinabi lang ni Sara Duterte ay magbagong love team na pala si Duterte, si BBM at saka si Claire Castro. Ito, pakita natin ang sinabi. Kasi nawala yung aking nakaprepare na video na kung saan nagharot-harutan si BBM at saka si Claire Castro. So, saan ba ito? Yan. So, pakinggan na lang muna natin itong sinabi ni I-great lang. BBM kay Claire. Message? Sa Valentine. I-great lang. Unta, magkadayon silang kay BBM. Bibatiin daw, hiningi ng Valentine message si Sara para kay BBM at saka kay Claire Castro. Kay BBM o kay Claire. Message? Sa Valentine. I-great lang. Unta, magkadayon silang Sana magkatuluyan na silang dalawa. Dayon ang tamong doha. Magkatuluyan silang dalawa. So, yan na po. Kasi may lumabas po na Kay BBM o kay na Claire. naghaharutan si Claire Castro at si BBM. So anyway, ilang hanggang dyan lang muna. Pasensya na at nadali ako ng hackers. Lagi pong nangyayari sa akin yan kapag tumitira ako kay BBM. Ganun po lagi nangyayari. Pasensya na po. And this time sa sunod na vlog ko ay titirahin ko, sisiguraduhin ko hindi nila ako na madadali. Maraming salamat po at mag-shoutout na lang ako. Di ba, attorney si Agot Isidro noon binas ng krimen dahil sa sumasali sa issue Duterte. Makaleni kasi siya at now naman si Sharon Laos with wala na kasi pumapansin at awa niya panalo sa Gregorio Babaran. Don't be chucky. Opinion mo na lang yan, Gregorio. Gregorio Babaran. Okay, nawala po ako, pasensya na po kayo. Magbornok, inimbita pala si BBM, sigurado, paldo, binigyan niya ng milyon. So, Araceli Harder, haso si Sharon daw, sige, nakatanggap ng pera yon. Si Greg Babaran, ano pa sa sampa. So, Gregorio Babaran, maganda pala Valentine gift ng ICC sa inyo, enjoy. Kwento mo lang yan. Good evening, Engineer Toto and the family and mga viewers. Sana po magsampa po kayo sa ICC laban sa ginawang pagbasura kaagad ng House of Representatives. Ang problema ko lang po, tulungan nyo ako, bigyan nyo ako ng pandi. Kailangan ko po ng minimum of 10,000 pesos para masampa. O yung mga makakampi ng DDS, makasara. Kung gusto nyo, gagawin ko po yung petition, ipakita ko sa inyo, at kung nagustuhan nyo, ang hiling ko lang ay
laban kay BBM naman ito, na ibasura yung pagbasura sa impeachment laban kay BBM, na dapat ibalik utusan sila ng Supreme Court na inabuso na Manila yung kanilang kapangyarihan. Pero wala tayong pera, ano natin. Rasili Harder, akala mo nga kung sino si Sharon magsalita kay BP Inday. Mga perweather nga, tao na yan. Simpleng tao 7, good evening Andier Toto and family. Mga viewers, sana po magsampa po kayo. Magsampa po ako. Pangako po yan. Pero kasi mag-antay muna kayo, wala pa akong pera. Totoo bang balita? May maleta. May maleta yung nadala. This is Pet TV ha. Tapos, Gregory, totoo bang balita? May reunion si Digong Bato at ang mga kwento mo, Greg, yung mga kwento ng mga pilosopo. Ang pag nag-resort ka po sa pilosopo, ibig sabihin po mahina ang inito mo. Mahina po ang isip mo. So magiging naman kayo, magiging sensible man kayo sa inyong mga argumento. Loyalista, ang pangit to sa atin kasi si Gregorio Babaran, loyalista ito ni BBM eh. Tapos anti-Duterte pa ito. Fernando Jr., good evening Dr. Toto. Di pa makamove on si Sharon sa pagkatalo ni Kiko. Gregorio Babaran, sinusuka na kayo ngayon ng kayo ni team. Ninyo na mga loyalista. Tesser PTV, naglalagay ka po ng buhaya, ilugo yan. Initamba. Kain tapos Galaxy, good evening po sir. Dennis Kausing, my brother, Tesser PTV, Benji Piquero, walang utang na loob si Marcos. Tapos Teachers PTV, Michelle Gabinete, good evening po. Michelle, punta ka dito, pag-aralan natin kaso mo. Sa pati si Maricho. Maricho, punta kayo sa akin, Teachers PTV. Kayo Unipink kayo may bagong unit team. Ang Pink at saka si BBM, tatakbong Vice President si BBM, tatakbo naman Presidente si Leni. Pero hindi mangyayari yan kasi si Leni ay principled woman. Ayaw niya sa magnanakaw. 'Di ba? Alam ni Vice Mayor Gabriel Bordado yan kung gaano kaling. Kasi kumita rin si Gabriel Bordado diyan sa kay Romaldez sa kasi impeachment. Magkano kinita mo, Gabi Bordado? Vice? Tapos, sino pa? Si Lichen. Good evening po. Tapos, Ophelia Taipan. Romel Bingson, pasensya na kayo At Perni Pinto, sino pa? Bergie Piquero. Tapos si Teachers PTV. Sino pag iba sa baba? Si Greg Babaran po, ulit-ulit lang naman. Kakamping ka ba? Walang kakwintang kakamping. Kinakampihan mo pa si BBM. Alam mo na nagnakaw ng mali-malita, kakampihan mo pa. Di ba? Kayo mga kakamping, Greg Babaran, bakit nagkipagkutsaba kayo kay Marcos? Yan ang tanong ko sa inyo, nagkukulto kayo na Marcos eh. Tatakbo kayo, mag-join kayo. Tapos tingnan mo yung kasamahan mo ng kakamping Madilawan. Tsaka naging kumakampi na kay Marcos, kita mo si Kiko. Pupunta kay Marcos. Wag mo na akong i-idol kasi wala kang kwentang tao. Pasensya ka ng Greg, I don't like what the degree of your analysis. Ka po, hindi ka po baka Pilipino. Ka lang, tawag nito. Anti Duterte ka lang, hindi mo kayang igalang ang karapatan ng tao. Ang tunay po na sukatan, Greg, kung ikaw ay magaling na tao, kung ang kalaban mo ay sinasalya ang karapatan at kaya mo siyang depensan, yan po ang totoong tao. Tandaan mo. With this, alam naman ninyo lahat. Kakampi sana ako sa inyo, kakampi sana ako kay Lini kung umiyak siya, sumigaw siya, na bawal yung pag-aristo. Galit tayo kay Duterte pero bawal ang pag-aristo. Ganun lang ho kasimple yan. Walang sino man ang pwedeng aristuin. Halimbawa, mayroong isang kriminal, inaristo mo na walang pwede ba yon? Hindi po pwede pag walang warrant of arrest sa ating korte. Kaya because of that, na hindi kayo pumipiyok, ibig po sabihin kakampi nyo si BBM. Kasi si BBM po nagpa-aristo kay Digong Duterte.
It is not an issue whether Duterte was guilty or not. It is an issue that whether you trampled upon the rights of the people in the Philippines, and whether or not you disrespected the Constitution by ordering the arrest of a person even without a warrant of arrest from our own local courts. Ganon po yan, Greg Babaran. So you must now understand bakit ko didipinsan si Duterte. Because you trampled upon his rights. All accused has the right. Ganon lang ho, kasimple lang yan. So hindi po kayo Pilipino, kayo po ay kumakampi pa kayo sa nagpa-aristo na kibibim na kawatan. Ibig po sabihin, Greg, kawatan ka rin. Kawatan din ang ugali mo. That's it. I will never forgive all kakampings for that shouting against the illegal arrest. I am calling out insurrecto, but I'm calling out si Ronald Llamas, tatawa-tawa ka pa, si Christian Isguera. Matanda na kayo, pati si Antonio Carpio. Mabuti pa si Adolfo Ascuna, sinasabi niya na bawal yung pag-aristo. Because according to Adolfo Ascuna, the men and the boys of BBM are invoking that they arrested Duterte on the basis of Section 17 of Republic Act 9851, which is the law that we passed earlier than the law of the Rome Statute. Yung batas na po yan, nagpaparusa na sa crime against humanity. Anong sinasabi sa Section 17? Jurisdiction sa yung crimes against humanity. Sinasabi, ang Pilipinas ay may karapatan na mag-imbestiga. Pero, binibigyan din ng batas natin na yan ng option ang Pilipinas na pwedeng huwag na sila mag-investigate basta mayroong ibang international body o di kaya ibang bansa na nag-iimbestiga. At sinasabi din dyan na kung merong man Pilipino o mga tao na nasa loob ng Pilipinas na kinakasuhan sa mga kasong crime against humanity or war crimes or aggression crimes, ay pwedeng isoko ng Pilipinas o di kaya i-extradite sa ICC o di kaya sa ibang bansa basta kondisyon ng Section 17. Mayroong agreement na existing sa gitna ng Pilipinas at ng ICC. Dahil hindi na member ng ICC ang Pilipinas, mali ang pag-aristo kay Duterte. Dapat pag-aristo, dinala ninyo sa korte ng ating korte. Malapit ang Pasay City Court. That I do not like, Greg Babaran. I must be frank to all of you. I cannot forgive kahit sinong kriminal may karapatan na ang kanyang karapatan ay dapat igalang. Ba't mo tandaan, nagiging bubo na ba kayo, Greg? You do not recognize that? Mga bubo kayo, mga kakamping. Mga kadilaw, mga bubo kayo. You just accept the law if it is beneficial to you. And you kick out the law if it is inconvenient to you. That is what is happening in our country. Tapos kung nasa poder kayo, bahala na matapakan ang iba. Ganon ang ugali nating mga Pilipino. Ganon ang ugali mo, Greg Babaran. Ganon ang ugali nila ni Remulla. Ganon ang ugali nila BBM. Ganon ang ugali nila ni Nicolas Torre. Ganon ang ugali nilang iba pa dyan. Hindi nyo ginagalang ang batas, ang konstitusyon na nagsasabi na walang sinuman ang maaresto. Walang sinuman ang papatayin. Walang sinuman ang kukunan ng kayamanan kung walang proseso ng batas. Nang pag sinabi proseso ng batas, batas ng Pilipinas, hindi mo pwede makonsidera na batas ang ICC sapagkat hindi na tayo kasapi ng ICC. Hindi nyo ba naintindihan yun? Malalim ba yun na kaisipan para maintindihan nyo, Greg? Malalim ba yun na kaisipan, Christian Isguera, para maintindihan mo?
Malalim ba yung nakaisipan, Antonio Carpio, para maintindihan mo? Malalim ba yung nakaisipan yan? Din Mel Santa Maria, para maintindihan ninyo? You do not deserve to be called luminaries in legal matters if you will not fight for the law of our country and if you will not fight for our Constitution that says no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pag sinabi mong law ng Pilipinas, hindi law ng ICC. Baka mahirap maintindihan yan. Tagalogin ko para maintindihan ninyo. Walang sino man sa Pilipinas, parinirmano Pilipino, ang maaaring tanggalan ng kalayaan, aistuhin, o maaaring patayin, o maaaring kunan ng kayamanan kung walang proseso ng batas natin. Mahirap ba intindihin yun? At ang ginamit ninyo sa pag-aresto kay Digong ay ang batas ng ICC. Hindi batas ng Pilipinas ang ICC. Pinalusot ninyo, na ginamit ninyo Interpol. Interpol mismo nagsasabi hanggang pag-aresto, isoko ninyo sa sarili ninyong korte. Bakit hindi nyo sinusunod? At sinabi rin mismo, kahit sundin natin ang ICC na batas, ang Rome Statute, nagsasabi sa Article 59 na kapag mahuli nyo ang lahat ng tao na mayroong warrant of arrest galing sa ICC, dalhin nyo muna sa inyong sariling korte. Pero hindi nyo ginawa. Yan po kung bakit ako nagre-rebelde. Wala nang paggalang ang lahat. Basta kay ginagawa ninyo sistema sa ating Pilipinas, pag doon ka sa taas, kakampi nyo, kaaway ninyo, bahala na nalabag ang batas, wala kang pakialam. Basta kay ang nalabag na batas, natapakan, ay kaaway nyo, galit kayo. The test of real character of a man is when he is capable to respect the rights of his enemies. And you do not have that right to be called Filipinos if you cannot do that. Yan lang po masasabi ko sa inyo. May murder suspect, may rape suspect. Halimbawa, sa Lawag, may rape suspect. Inaresto. Pinatay ng pulis. Tama ba yun? Dahil nag-rape? Ulitin ko, sagrado po ang salita ng konstitusyon natin sa pinakaunang karapatang pantao na nag-uutos. Walang sinuman ang patayin o tanggalan ng buhay. Walang sinuman ang arestuhin o tanggalan ng kalayaan. Walang sinuman ang kumpiskahin ang kanyang kayamanan o kung walang hindi sa ilalim sa proseso ng batas. Mahirap ba intindihin yun? So kahit rapist pa yan, kahit murderer pa yan, hulihin mo lang at kakasuhan sa korte natin. Sa ginawa mo yan, Bungbong, pinapakita mo na winawasak mo dignidad ng Pilipinas. Nang ibig sabihin ay sa Pilipinas hindi marunong magbigay ng hindi marunong gumalang ng karapatan ng kanyang sariling mga mamamayan. Kakahiya ka. Kinu-call out ka na ng kapatid mo. Hindi mo papapakinggan. Tapos klarong-klaro na nagnakaw ka, Bungbong. Ang unang ebidensya si Gutesa na naghatid ng pera sa inyo. Ang pangalawang ebidensya ng salita, si Saldi Ko na kinatigan ang sinabi ni Gutesa. Ang pangatlo ay si Adrian Bersamin na dati mong bagman na nagpagawa ng kanyang video kagaya kay Saldi Ko. Greg Babaran, pinapakita mo ang sarili mong tao na wala kang kwentang Pilipino. Ang sayo lang dahil galit lang kayo kay Duterte. Ganon na kayo kasimple. Because you are mad at Duterte, then you do not know how to respect the rights of Duterte.
That is the most revolting to our conscience. Sige, magtatawag na lang ako. Oh, putang inang batas yan ni BBM Hudas, sabi ni Randy. Si Kabsat Romel Bingson. Yan po ang gusto ko sa inyo, Tirador, Dr. Toto, batas ay batas. Kahit kaaway mo pa, pagkarapatan niya sa batas, igalang mo. Huwag mo siyang patayin. Bakit ganito nangyayari sa atin? Lagi nangyayari dyan. At kung merong nagnakaw ng cellphone sa kalsada, at kung mahuli taong bayan, binubugbog hanggang mamatay, tama ba yun? Bakit hindi nyo nang hulihin at dalhin sa korte? Ay, maraming nangyari sa atin yan. Ano ba tayo? Mga animal tayo? Mga hayop pa tayo? Hindi marunong gumalang ng kapwa hayop, ng karapatan ng kapwa hayop natin? Tulips handsome. Wala kang kaiba. Ay, bakit? Tama po si Marcoleta. Pasensya ka na. Tulips handsome. Handsome. You are nothing but you are just a person who has nothing between his ears. Matthew, when arresting a subject, kay Kumaro, Matthew, the Philippines was no longer a member of the Rome Statute at the time of the arrest. Why do you impose the ruling of the Rome Statute member arresting the subject? Dapat hindi yan. Ferdinand Claver, sino bang kupal sabi mo Ferdinand Claver? Ako? You better choose your words, please. Let us be sober with each other. Let us be decent in our words. If you do not know how to respect my rights as a bald man, how will you respect the rights of your relatives? Why would the arrest of former President is illegal po kasi Matthew? Dahil walang local warrant of arrest na nilabas. Because it is stated in Section 2 of our Constitution, Article 3, that says, no warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined by our local judges. That is stated in our Constitution. And the determination by the judge must be personal determination by the judge. After examination under oath, the witnesses, the complainant, and particularly describing the place and the things and persons to be seized. Dapat intindihan yun. Basic na basic sa konstitusyon natin yun. Si Gregorio Babara, no? Wala kang kwenta. Pasensya na, Greg. I have been assessing your personality and your level of intelligence. I just don't know why you cannot cope up with the demands of our justice. Justice is not only for the innocent. Justice is also applicable to those who are guilty. Bakit? Parusahan mo lang siya na sapat na parusa at igalang mo ang kanyang karapatan. Kaya paggalang mo sa kanyang karapatan, ilagay mo siya sa korte, lilitisin mo. Hindi yung arestuhin mo na walang warrant of arrest. Helen Bagyo, kakamping na walang utak, kakamping to si Greg Babaran, kakamping ka na walang utak. Kumakampi ka kay BBM. Tapos, Leah Mac, di ba, attorney? Si Agot Isidro, okay. Hanggang dyan lang muna tayo. Pasensya nyo na ako kung nakasigaw ako. Pasensya mo na ako, Greg. Pasensya. Roger Estribor, local talent failed to level up the international court. Sinong sinasabi mo? You prove that kung if you are referring to me, then you prove that your statement is nothing but another statement made by a person who has nothing between his ears. Si Dodds Garcia, pero bakit po walang naging pananagutan sa mga pinagawa ng pagpadala kay Antay ka lang? Kasi sila pa ang nakaupo ngayon.
Pag pumalit na ng Pangulo yan, kulong habang buhay mga yan si Remulla, Buying at saka si Janvic. Kasama rin yan si BBM, kulong habang buhay yan. Kasama dyan si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo, si Marcos Lacanilaw, si Nicolas Torre, at si Romel Marbil. Kay Kumaro, dapat na walang personalan sa topic lang po tayo. Tawag niyo man kung tawagin, kalbo na nga ako, tawagin niyo pa akong kalbo, di ba? Romel Tuason, ganyan ba kayo kaingay nung papatayin sila? Alam mo ka, Romel, nung papatayin o pinatay na? Nalaman na lang natin na pinatay na, pero meron ka bang pruwiba na si Duterte na papatay? Romel Tuason, tell me, show me your evidence. Sinasabi ko na it is not material whether the person is guilty or not. What is important is you respect the right of the person. And if he is to be arrested, he must be brought to court in our local court. Na mahirap pang intindihin yon. Kung hindi nyo maintindihan yan, well, I just regret why you call yourself Filipino for nothing. So hanggang dyan lang po. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya ko nakasigaw ko siya. Pasensya. I am just emotional kapag ang batas ay tinatapakan. Kapag batas, lalo ngayong batas na constitutional law, yung due process, yung tawag dyan due process. Kapag tinapakan nyo yan, kahit I will defend you to death, just to defend your right, even if you are my opponent. Kaya nga sinasabi po, nung araw nung buhay pa si Voltaire, sabi niya, I may not like what you say, but I will defend to death your right to say what you want to say against me. Ganun lang ako kasimple yan. Si Nobs Vlog, Kiko ay political speech lang ang ginagawa, walang direksyon at wala sa katotohanan. Napahiya nga siya kay Alan Peter, kay Talo, at kay Marcoleta. Mga mali-mali yung sinasabi. So hanggang dyan na lang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagtingin. Kahit na hinak ako, bumalik pa rin kayo. Maraming salamat po.